Marami ang nagre-request na mabigyan natin ng review ang scooter na ito. At ito ay walang iba kundi ang Rossi RFI 175. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang ganda rin ng pagkakadesign nitong kanilang Rossi RFI 175. At itong matte black color na to, no, napakaganda rin ng kanyang dating dahil classic na classic yung kanyang looks. Well, tutukan natin agad at lapitan natin itong kanyang headlight dahil nga ito yung isa sa mga best part na makikita natin sa kanya. Dahil ito po ay mayroong 2 projector lamp, which is yung projector lights na yan, LED na po yan magkabila. So nagkaroon siya ng 4 dyan. Kaya asahan natin na malakas talaga yung buga ng kanyang ilaw. Talagang maliwanag. At sa itaas naman po, nagkaroon po siya rito ng daytime running light na nagsisilbing kanyang kilay. At sa ibaba naman po, nagkaroon po siya rito ng touch ng carbon finish. Kaya maganda rin yung kanyang dating. At dito naman po sa gitna, nagkaroon po ng deep lines rito na kung saan ay nandirito naman po nakakabit itong kanyang visor. Well, maganda rin yung kanyang visor, no? Saktong-sakto lang para sa kanyang size. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang side cover. Tong part na to, napaka-brusco rin. And then, syempre, flawless yung dating kasi nga matte black. Walang masyadong decal na nakikita. And then, dito naman po, nandirito, nakaposisyon itong kanyang turn signals. Well, magkabila naman yan. Pag ating tinitigan, ang kagandahan yan is LED na po yung kanyang ginamit. So, hindi na po siya bulb type. Well, dito sa bandang ibaba, may makikita tayo rito na Rossi 175i. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang front suspension. So ito po ay equipped with traditional telescopic fork. So matte black naman po yung color. Nagkaroon po siya ng rubber cover dito sa bandang itaas. At mayroon po siyang added reflector lights dito sa gitna. At dito naman po sa kanyang front fender, matulis din yung pagkakadesenyo. May nakalagay naman po rito na combi brake. White decal naman po siya. Well, pagdating sa kanyang braking system, maganda rin kasi nga po nagkaroon siya ng combination brake system. Once po na ating pinihit itong kanyang front brake, ay sasabay po ng bahagya itong kanyang rear brake. Well, sa ganoong paraan ay nakakapagbigay po siya ng balance na stopping power. Yun ang maganda kasi nga combination na yung kanyang brake system. Well, dumako naman tayo rito sa kabila. Pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, flower design na rin po siya, along with 3-pot caliper. Matte black naman po yung kanilang nilagay rito. Ganon din po yung kanyang mags, matte black lang din. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harap, meron po itong 110/70-13. And then ang kanyang stock tires pang city riding condition. Makapal na rin mga ka-LM. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel display. Yan o, yung screen display na to, yung square, yan po yung kanyang digital display. Combination pala to ng analog mga ka-LM. Dito po sa kanan, nandirito naman po itong kanyang speedometer. Sa kaliwa, nandirito naman po yung kanyang RPM. And then nagkaroon po siya rito ng 2 button selector sa bandang ibaba. Pagdating naman po rito sa kanyang handlebar cover, nagkaroon ng 2-tone color combination, silver and then matte black. Nandirito naman po sa kaliwa ang kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. At nandirito naman po itong kanyang rear brake. Sa kabila naman po, nagkaroon po siya rito ng hazard. Well, malaking bagay yan. At mayroon din po siyang engine kill switch para naman po sa mga engine problem, pwede nating patayin yung ating motorcycle. At sa ibaba, nandirito yung kanyang electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake. Well, papunta naman po tayo rito sa kanyang ignition. So, equipped na rin po pala siya ng keyless system. So, nandirito na po yung kanyang knob selector at nandirito naman po yung kanyang remote. Well, effortless na rin yung pag-turn on and off nitong ating scooter kasi nga po, wireless connectivity na rin po siya, mayroon na siyang remote. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang set and fuel opener. So, nagkaroon siya rito ng button. Well, dito naman po sa left side, nandirito naman po itong kanyang glove box. No, maliit lang naman siya, saktong-sakto lang naman pwedeng nating paglagyan ng ating gloves. At katabi nito, mayroon po siya ritong slot. Yun, so nagkaroon na rin po pala siya ng USB charging port. Well, malaking advantage naman yan para doon sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, no?
o di kaya yung mga kababayan natin na gustong gawing pang delivery service, pang hanap buhay, pasok na pasok itong kanilang Rossi RFI 175. Dahil nga po pwede kang mag-recharge ng inyong mobile phone kapag ito ay lobat na. Kaya talagang maaasahan yung mga scooter na mayroong USB charging port. Well, dito naman po sa gitna, nandirito naman yung kanyang fuel tiff. So meaning to say, yung kanyang fuel tank ay nandyan sa gitna. Well, buksan naman natin, push lang po natin itong fuel button. Medyo matigas. Push lang natin siya. Yun, nagbukas. So ang advantage naman yan mga ka-LM, kapag kayo ay magpapagas, hindi mo na po kailangang bumaba mula sa pagkakaupo. Dahil very accessible na po itong kanyang fuel tank. Nandirito na sa gitna, effortless na rin po siya. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang footrest. Yun, medyo masikip, no? Itong nandirito sa baba. Pero kitang-kita natin napakahaba at napakalapad nitong kanyang footrest extension. Well, sukatin naman natin kung gaano nga ba ito kaluwag. Yun. So gaya ng sabi ko, itong part na to medyo makitid. Pero ang exciting part itong kanyang footrest extension kasi nga pwede kang mag-cruising style. Well, ito naman po yung nakakalis ng patig pagdating sa mga malalayong biyahe. Talagang occupy na occupy niya yung ating mga paa. Well, baba muna tayo. Dito naman po sa kanyang side cover, nagkaroon naman po siya rito ng 3-tone color combination. So tong part na to, carbon finish, well, mabangis din. Nagkaroon po siya rito ng matte black color and then dark silver naman po rito sa bandang ibaba. Nagkaroon ng butas rito. At nandirito naman po sa ibaba itong kanyang side stand. At ang kagandahan niyan mga ka-LM, equipped na rin po pala ito ng side stand engine cut-off switch. So once po na naka-engage itong kanyang side stand ay hindi na po mag-ooperate itong ating scooter. Well, sa ganong paraan ay hindi po tayo madidisgrasya dulot po ng side stand. Well, balik na natin. Nandirito naman po yung kanyang center stand. At sa bandang gitna, nandirito naman po yung kanyang pillion step para sa ating back rider. So, glossy black naman yung kanilang ginamit rito. At sa pagkaka-design po nitong kanyang engine, masasabi ko na talagang maganda. Dahil nga po, nagkaroon po siya rito ng integrated na kickstarter. Well, malaking advantage yan dahil nga po yung ating mga motorcycle sometimes, 'di ba? Nalulobat yung battery, nagkakaroon ng problem, kailangan mo siyang palitan para mapaandar. Pero dito kung wala ka pa pong budget, pwede mo na po siyang sipain or paandarin through kickstarter. Kaya malaking advantage din 'yan. Dito naman po sa kanyang engine cover, may nakatatak dito na Rossi. Ayan naka-intact naman po siya. Matte black naman po yung kanyang color. At ganito naman po yung pagkakadesenyo nitong kanyang airbox or air filter. Ayan may nakalagay po rito na Euro 4 fuel injection. Kaya talagang matipid na rin po itong kanilang Rossi RFI 175 dahil nga po fuel injected na po ito. Well, dito naman po sa kanyang side cover, mayroon po siya ritong Rossi RFI 175. So 3D emblem po yan na naka-emboss. So attractive din po yung kanyang dating. Dumako naman tayo rito sa bandang itaas. Ganito naman yung pagkakadesenyo nitong kanyang grab bar. Well, glossy black naman po yung kanyang color. Silipin naman po natin itong kanyang tail light. Ayan ang ganda Napakaraming mga lights na makikita rito. Which is mayroong mga parang diamond, triangle. Ang kagandahan niyan is LED na rin. Unique din yung kanyang pagkakadesign. At itong naka-emboss, tong part na to pag atin pong sinilip, ayan, so mayroon po siya ritong plate light. At ito na pong kanyang rear fender ang nagsisilbing kanyang plate holder. At sa ibaba, may added reflector lights. Well, silipin naman po natin itong kanyang rear suspension. So, equipped po ito ng dual shock absorber. Well, very reliable yan kasi nga dual shock na po siya. So, matte black color naman po or glossy black naman po yung ginamit nila rito sa kanyang coil spring. At pagdating naman po rito sa ibaba, so matte black yung color nitong kanyang mags. At ang sukat ng gulong rito sa likuran ay meron po itong 130 by 70-13. So 130 napakakapal na. So ang kagandahan naman yan, pag makapal yung ating gulong sa likuran, mas stable po siya in any road condition. Well, dito po sa bandang dulo, nagkaroon pala siya rito ng tire hugger. Ang kagandahan naman yan na pre-prevent po natin na tumalsik yung mga ibang dumi rito po sa other body parts nitong ating scooter. At pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, equipped po ito ng single rotor disc brake na flower design along with single pot caliper na matte black yung color. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang stock pipe. Classic na classic yung dating kasi nga matte black. Parang machine gun, may hawakan rin dito, nagkaroon ng dalawang butas. So matte black po tong kanyang heat protection guard at ito pong kanyang stock pipe. At nandirito naman po itong kanyang
pan cover. Well, ito po at palang ating Rusi RFI 175 is equipped po siya ng air-cooled. So, pinapalamig niya po yung kanyang engine through pan at umaasa po siya sa hampas ng hangin para po lumamig yung kanyang engine. Well, dumako naman po tayo rito sa kanyang upuan. Ang lapad din itong kanyang upuan mga ka-LM, oh. At yung comfortability nandirito kasi malambot. And then yung stitches, sakto lang naman. Yung pagkakatahi, makikita natin, durable naman po yung kanyang pagkakatahi. Parang nagkaroon po siya ng camel type dito po sa gitna. Well, subukan naman po nating buksan itong kanyang upuan para makita natin kung gaano nga ba kaluwag itong kanyang underseat compartment. Well, push lang po natin itong set button. Ayan, so nag-click. So automatic po siya tumaas, kusa po siyang tumaas. So yun po yung kagandahan, hindi mo na kailangang alalayan. Well, silipin natin, napakaluwag din itong kanyang underseat compartment, oh. Marami na po tayo ritong mailalagay ng mga personal belongings. Lalo na pag gusto nyong mag-outing, no? Maraming gamit yung pwede nyong ilagay rito. Well, close na po natin. At ngayon naman mga ka-LM, susubukan nating sakyan itong kanilang Rusi RFI 175 para makita natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, my height is just around 5'6". Kitang-kita naman, lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na ito ay very comfortable para sa kagaya ko na 5'6" in height. At ang presyo po ng ating Rusi RFI 175 ay nagkakahalaga po ng 97,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 7,000 pesos. At mayroon naman po itong 4,120 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Rusi RFI 175 ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Rusi Timpragilig San Fabian Pangasinan branch. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 AM until 5 PM from Monday to Saturday.